Ako pala kaagad pagdating. Amen. Ating pong buksan ang ating pong Bible sa Proverbs 3. Proverbs 3, verse 5 to verse 10. Basahin ko po. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. And it shall be health to thy navel, and marrow to thy bones. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. Verse 10, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Tayo po ay manalangin. O aming amang Diyos, kami nga po, Panginoon, ay mga sisidlan. Sisidlan na hindi nararapat sa inyo. Ngunit dahil sa awa at biyaya ng ninyo, Ama, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus, kami, Panginoon, ay inari mo at kami po, Panginoon, ay naging karapat-dapat sa inyo. Panginoon Diyos, kami po, Panginoon, ay pong turuan sa oras na ito at kayo po, Panginoon, ang mangusap sa pamamagitan ng iyong lingkod. Ako po, Panginoon, na instrumento lamang. Ang mabuting balita ay sa inyo po nagmumula. Salamat, Ama. Ito po ay aming pong dinadalangin sa Panginoon anak na si Jesus. Amen. Amen. So magandang gabi po at medyo parang wala tang stewardship doon sa binasa ko. Pero makikita po natin dahil normally pagka pinag-usapan po natin ang stewardship, ang lagi po nating konsiderasyon ay yung pong mga bagay-bagay na maaari nating ibigay sa ating Panginoon. Yung giving to the Lord in any form, money, time, and sa pamamagitan po ng ating mga gawain. While giving of tithes and offerings it's an important aspect of stewardship, pero yun po ay secondary lang. Stewardship is a way we handle important things in our life that God has given to us. And stewardship, sa totoo lang ay in technical point of view, is actually a resulta na ng formula sa engineering. Ano po yun ibig sabihin? Stewardship is a reflection na po ito. O bunga na. Anong bunga? Bunga na ito ng relasyon natin sa Diyos o sa ating tagapagligtas. Bunga na po ito. Bunga na lamang ito. So let's observe the truths in yung doon sa binasa po natin. Tingnan po natin mga katotohanan na nakapaloob dito. At makikita po natin yung pattern of stewardship that asserts loudly and explicitly, clearly na mababasa po natin. May apat lang po na bagay. Actually 5 yun pero 4 na lang para hindi po tayo abutin ng mahaba-haba. Una-una po, ano po yun? Yung ating pong puso. Nabanggit po yan sa verse 5. Puso, tapos mind, ways, pangatlo, at yung pang-4 po, hindi nawawala, palaging resulta na nga lang ay yung ating possessions. Puso, yung puso po natin. Yung bang puso natin is our hearts, His heart.
Sabi po sa verse 5, trust in the Lord with all your heart. Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso. Kung bubuksan natin ang ating puso, ano kaya ang laman ng ating puso? Ano ba yung number one doon sa puso po natin? Pangalawa, pangatlo, pangapat. The heart of every true act of stewardship, every work of ministry, and every acceptable act of worship is the heart. Di ba? Bakit po tayo pupunta pag Sunday? Dahil yung puso natin nagnanais na sumamba. Bakit po tayo nasa prayer meeting? Praise the Lord. Pinag-uusapan namin yan ni Mr. Garcia, ni Pepot Garcia. Nagkaroon kami ng time muli para mag-sharing nung nakaraang linggo. Sabi niya sa akin, tinanong ba, pagka sa inyo ba, marami bang dumadalo sa prayer meeting? Ang sagot ko sa kanya, sa totoo lang, Brad, lahat naman natin ng simbahan kukunti ang dumadalo. Ano kaya Parang tinitrace out namin, ano kaya problema? Bakit kukunti pumawatuan? Bakit kukunti ang dumadalo sa prayer meeting? Nasa kaya yung puso ng mga Kristiyano pag Wednesday? At marami kaming napag-usapan. Sabi niya sa akin, siguro dapat pagka prayer meeting medyo ibahin ng konti, magkaroon tayo ng konsepto, ang dami namin napag-usapan. Sabi niya, siguro, kailangan yung pag-aaral ng salita ng Diyos ay yung bang something to look forward, parang Sunday. Pwede rin ho yun. Pero minsan, nakikita ko, nung pinag-aaralan ko ito, minsan yung puso, yung puso. Saan kaya pagka Wednesday, tinatamad yung puso niya, pumunta ng church para manalangin. Nale-left out madalas. Kaya nga, tulad ho ng nabanggit ko kanina, ay ang every acceptable act of worship, bahagi po ng worship natin ng prayer meeting, is the heart. A heart close to God. Kung hindi malapit sa iyo ang Diyos, masama pakiramdam ko. Lalo na ho ngayon, ang daming sumasama pakiramdam. Nakaraang mga araw, masama rin ang pakiramdam ko. Nahawa ata Sister Rosel. Sama na pakiramdam niya. At nagkakaroon siya ng running nose. Sabi niya, pagka dumating ka, wag mo na akong gisingin. At nagpapahinga na siya. Well, sa Matthew 12:35, sabi po dito, medyo mabilis po yung mga verses ha. A good man out of good treasure of the heart bringeth forth good things. And an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. Alam po nyo, narinig po natin yung mga patotoo ng mga kapatid natin na nagpatotoo dito sa taas. Nakita po nyo yung pagkakaiba ng puso nila noon. Si Brother Willie, gusto lang niya, puso niya, nitibok ng puso niya, gusto lang niya makapag-aral. Diba? Si Brother Gerald, iba rin yung kanyang ninanais. Ako rin iba. Sa akin kasi nakikita ko yung parang hirap ng buhay. So, doon yung mainit yung yung panahon na nandoon yung mga LFS, yung KM, Kabataan Makabayan, at marami pa. Pero nung mabago po yung mga puso namin, ay naiba yung kagustuhan namin. Suko namin ng aming mga puso at yung dating puso na masama. Dahil talagang ang puso ng tao ay nandoon ang kasamaan. Pero nung ito ay napasakop sa Panginoon Diyos, nabago po ito. Nabago. Kaya, yun ang binigay ng Diyos sa iyo. May bago ka ng puso. So, in-entrust ngayon niya sa atin yon, yung bagong puso.
So are we a good steward nung bagong puso natin ngayon? Doon sa sa Proverbs 23 verse 26, sabi niya, "My son, give thine heart and let thine eyes observe my ways." Ibigay mo yung puso mo at tignan mo yung gawi ng Panginoon. Sapagkat dalisay, malinis, banal ang gawin ng Panginoon Diyos. Noon po yung puso ko, hindi ganun eh. Paano ako kaya makakatapos ng pag-aaral? Paano ko kaya matutulungan yung aking mga magulang, yung aking kapatid, yung aking mga kamag-anak? Yun lang. Alam po nyo, doon sa Amerika, ay nagkaroon ng survey. Tinanong yung mga kabataan, ano ba ang gusto mo sa buhay mo? Alam po nyo, napakataas na porsyento ng mga kasagutan ng mga kabataan. Ang sagot po nila, gusto naming yumaman. Gusto naming yumaman. Yun po yung naging sentro. Walang, yun ang pinakamataas sa porsyento ng survey na yon. Nakakalungkot po. Yung puso ng mga tao o ng mga kabataan na yon ay nandoon lang sa salapi. Wala naman hong masama doon sa salapi. Di ba? Sister May, wala namang masama doon, di ba, Sister May? Pero masyado nilang minamahal ang salapi sa anumang kaparaanan ay gusto nilang yumaman. Doon po sa isang opera, ewan ko maraming nakakaalam nito, yung Les Miserables. Meron doon isang, kasi noon masyadong ako, ano ba yung Les Miserables? Nung basahin ko yan eh. Nag-aaral ako eh. Pero nung mapanood ko siya, mabasa ko, ay, ganun pala yan. Sa isa pong sa isang kanta roon, pamagat ng katay, "Do you hear the people sing?" Merong isang stanza doon sa awitin na yon na sasabi, "When the beating of the heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start." When we say that when the beating of the heart echoes the beating of Christ's heart, there is a life of credible stewardship about to start. Hindi ko pick up line yun. Pangalawa, yung mind. Kanina, yung heart. Pangalawa na po. Yung sa verse 5 pa rin, B, "Lean not unto thine own understanding." Maraming nakakakilala kay Oswald Chamber. Kilala ko muna sa mga nababasa ko, pero hindi niya ako kilala. Kasi nabuhay siya noong 1870 hanggang 1917. At ang sabi po niya, and I quote, "Christian thinking is a rare and difficult thing. So many seem unaware that the first great commandment according to our Lord is, thou shalt love the Lord thy God, blah blah blah, with all thy mind." Nung panahon pa na noon, ay maraming Kristiyano na ang may problema nito. Na hindi sila aware na ang unang-una na great commandment ay, "Thou shalt love the Lord thy God with all thy mind." Sa panahon natin ngayon, mas maraming istorbo, mas maraming gadget, mas maraming ginagawa, mas maingay. Nung panahon nun, 1917, ako po pinanganak 1964, yung luneta noon, hindi pa ganun na ang luneta ngayon. Yung lagos nila doon, wala pang lagos nila, hindi pa binabaha noon dahil flat pa lang yun noon. Ngayon marami ng istorbo. Mas marami na ngayong nakakanakaw ng oras,
sa ating isipan. Mas marami tayong nakikita. Dadaan po tayo sa EDSA pag may sasakyan ka. Kung hindi ka naka-attention doon, ang dami kasing billboards, ang gaganda ng advertisement. Yung isip mo doon sa pagmamaneho, dahil sa ganda ng nakikita mo, lalo na sa gabi, mawawala yung isip mo doon sa pag-drive. Yung pala, nandun na sa harapan yung sasakyan. Yung po sinabi ni Oswald Chamber, nung kapanahunan niya, sa panahon mo natin ngayon, aware ho kaya lahat ng mga Kristiyano, na ang first great commandments, according to the Lord, is, thou shalt love the Lord with all thy mind. Mind lang ko yun kinukot ko doon kasi, tatlo yun Doon po sa Luke 10:27, mababasa po natin yon. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbors as thyself. Proverbs 23:7, for as he thinketh in his heart, so is he. Eat, drink, saith he to thee, but his heart is not with thee. Stewardship involves allowing God to work in us. Tozer said, si A.C. Tozer ho ito, to do His gracious work, God must have the intelligent cooperation of His people. If we would think God's thought, we must learn to think continually of God. Kailangan masanay na yung isip natin. Palaging una ang Diyos. Una ang Diyos. Pagising sa umaga, ano po unang sa isip natin? Sa mga nanay, 4:30 na, yan. Nag-alarm ang wife ko Pati ako nagigising. Lalo na sa nanay, daming gagawain. Sana na makapag-post man lang. Salamat sa araw na ito. Ako, tuwang-tuwa po ako. Pagka naigising ako sa umaga, papasalamat ako sa Diyos. Dahil binigyan pa niya ako ulit ng pagkakataon. Isang araw. Bawat araw. Pasalamat sa Diyos. Meron akong mga dalawang kaibigan. Yung isa napakalapit sa akin. Kinuha na ni Lord noong September 11. Yung dati kong pastor. Kasi ngayon ang pastor ko si Pastor June. Yung pastor ko dati si Pastor Peter Lee. Isang kaibigan, isang tatay, isang pastor. Napakasipag din po na pastor yon. Noon si Rosel, nagsisimula, manampalataya. Dinadalaw pa niya dyan. Sabi nga ni Rosel, sabi niya, ang laki rin ng pagkukulang ko kay pastor. Dapat pala, pag pupunta siya sa amin, binibigyan ko ng pamasahe. So, naalala niya ngayon, yung pinakita ng lingkod ng Diyos. Sana nabigyan ko man lang ng pamasahe. Hindi, kasi pinamimerienda ko lang Sana nabigyan ko man lang. Ang pastor namin, si Pastor Peter Lee, isa umuwi pa yun ng dagat-dagatan. Malapit to kina Pastor PLBC, Promised Land. Apo, malapit po doon. At yung isa naman, isang kaibigan lang, kakilala kasama sa asosasyon, pero nasa circle of influence ko. Alam po nyo, namatay siya. Malungkot kasi ang pumatay sa kanya, naging sanhi ng kanyang kamatayan ay binaril po siya. Ang bumaril sa kanya, ito masakit sa mga ama. Ang bumaril sa kanya, yung sarili niyang anak. 6 po na bala yung load ng baril. Binubos po sa kanya. Bang, bang. Nalulungkot ako kasi meron po palang anak na gano'n mag-iisip dahil lang sa
Marami po kasi silang yaman. Meron siya, yung anak, binapagamit na yung hammer. May 50,000 every month. Nyo? Yung ako lang, makadrive lang ako ng hammer. Oh, laking tuwa ko na, iba na yung pakiramdam ko. Siguro kung binigyan ako ng tatay ko, no, ganon, talagang, iba na yung pakiramdam, talagang lubos-lubusan na paasalamat ko. Ngayon pa lang, lubos-lubusan na paasalamat ko dahil magandang relasyon namin. Pero nakakalungkot, yun nga, dahil wala sa puso nila, sa isip nila, hindi nila naisuko yung ganon, yung binigay ng Diyos sa kanila. Malayo sila sa Diyos. Kaya yung yaman ay naging sanhi ng kanilang pag-aaway na dalawa. Doon po sa 1 Corinthians 2:16, basahin ko lang po. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Tinumo niyo po niyo, no? Ang isip, merong available sa atin yung mind. Matuturuan po tayo. Pwede po ba? Sabi doon sa Philippians 2:5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Amen. And Philippians 4:8, basahin ko lang po. Ano po ang dapat mailagay dito sa isip na ito? Philippians 4:8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there be any virtue, and if there be